Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa mga nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, pinag-ingat ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa mga bulaang propeta. No? Naalala niyo pa ba? No? Yung tungkol sa bulaang propeta, no? Sila yung mga gumagamit ng salita ng Diyos, ngunit kabaliktaran naman ang pinapakita. Kabaliktaran ang tinuturo. Kabaliktaran ang sinusunod. Parang mga asong gubat, sabi ni Jesus, na nagbibihis o nagbabalat ng isang tupa. Sa madaling salita, sa wika ng Pilipino, anong tawag natin? Nagbabalat kayo. Nagpapanggap. Iba yung sinasabi sa nakikita sa ginagawa. Nagpapanggap. Sila yung magagaling magsalita, matatamis magsalita, pero ang totoo, may balak na masama. Mga bulaang propeta. Ngayon naman, tinuloy ni Jesus ang pangangaral sa kanyang mga alagad. At sabi niya, maging matalino sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. May naninigarilyo uli sa labas, pakitawag mo nga, no? Naamoy ko. Tuloy natin, no? Tuloy natin. Sorry, na-distract lang ako, no? Ginamit ni Jesus ang imahe ng isang bahay para ipakita kung sino ang matalino at sino ang hangal.
Tanong mo nga sa katabi mo, matalino ka ba? O, sige, tanong mo. Ba't ka mahiya? Ang matalino, ika ni Jesus, ay yung nakikinig at nagsasalita o nagsasagawa ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, sila daw yung mga nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. No? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ganyan ang matalino. 'Di ba? Magtatayo ka ba ng bahay sa ibabaw ng buhanginan? Hello? Hindi. Bakit? Kasi gigiba yan. Gigiba yan. Pero bakit may mga nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng tubig? Meron dyan, di ba? Sa mga ilog. Bakit may mga bahay na nagtatayo ng bahay sa gilid ng kalsada? Hello? Na alam nyo, kapag bumagyo, pwedeng gibain. Pag ginamit ang kalsada, gigibain. Matalino ba yon? Father, kasi wala nang lupa dito sa Pilipinas no? Wala namang kaming lupa, kaya kahit saan na lang pwede kaming magtayo. No? Pero may mali. May mali. Kaya nga, hangal ang tawag ni Jesus sa mga nakikinig, ngunit hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Para silang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan na malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lubusang nawasak. Hindi ba hangal? Magtatayo ka ba ng bahay sa ibabaw ng hindi matibay na pundasyon? Sa totoo lang, marami sa atin ganito. Alam ang dapat, alam ang tama, alam ang mabuting gawin, ngunit hindi ginagawa. Kaya ang tawag natin, hangal. Hello? 'Di ba? Alam mo, magkakasakit ka kung naninigarilyo ka, pero naninigarilyo ka pa rin. Ano tawag sa'yo? Hangal. Tapos pag may sakit, magdadasal, Lord, pagalingin mo ako. Isasabihin sa'yo ni Lord, hangal ka. Nung ang lakas-lakas mo, nanigarilyo ka, ngayong may sakit ka na sa baga, magdadasal ka. Hindi ba? Walang iniwan yan. Sa kwento ni Sarah at Abram, na narinig natin sa unang pagbasa, anong sabi sa kwento? Hindi magkaanak si Sarah at Abram. Kaya anong ginawa ni Sarah? Pinasipingan si Abram sa kanyang alipin na si Agar. Mo, pasipingan mo sa katulong mo. Ano sabi? Kasi baka magkaanak kayo. Magkaanak siya para sa akin. Pwede ba yon? Tama ba yon? Gagaling natin magsagot ng mali po. No? Hindi tama. Hindi dapat. Pero ganyan tayo. Diba? Ano nangyari? Nagkaanak nga. Nagkaanak nga si Agar at si Abram. Anong ginawa naman ni Agar? Hinamak-hamak na si Sarah. No, kasi noon, kapag ikaw ay hindi magkaanak, isa kang sumpa. Isa kang sinumpa. No? Hinamak-hamak naman. Tingnan mo naman. No? Tingnan mo. Hindi ko alam hindi siguro maintindihan na ng Diyos kung paano mag-isip ang tao. Tinuturuan mo, hindi makikinig. Sinasabihan mo, hindi gagawin. Relate tayo mga magulang dyan, di ba? Tinuruan mo yung anak mo, pero iba ang ginawa. Pinangaralan mo, pinalaki mo, pero napariwara. No? Ang hirap maintindihan. At kahit tayo, ganyan din. Sa sarili nating mga kasalanan, alam ng mali, alam na hindi tama, at alam na masama, pero gagawin pa din. Tingnan mo mga magnanakaw. Alam naman na masama,
Alam na hindi tama, alam na hindi dapat, pero gagawin pa rin. Pag nahuli, magpapalusot. Pag nahuli, mangangatwiran. At minsan, maggagalit-galitan. O, tingnan mo, yung pinapagpaliwanag na nagnakaw, o ngayon, di ba? Anong ginagawa? Pinangangatwiranan na lang ang batas sa halip na dapat nililitis, sa halip na dapat nagpapaliwanag, bay, siya pang galit. Siya pang masama ang loob. Siya pa daw ang inaapi. Pero nung ninakaw mo, alam mong masama. Alam mong hindi dapat. Ito yung tinuturo sa atin ni Jesus. Ito yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Maging matalino, makinig, at sundin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin, pinagkalooban ng isip na dapat gamitin. Magmula pa sa kasaysayan, tandaan, walang napahamak sa pagsunod sa Diyos. Pero marami ang bumagsak nang dahil sumuway sa Diyos. Amen. Amen.